Pastol, pastol, gumising, Wow. halina at dalawin. Father, Dapat pala ko, alam ko lang ganyan gagawin mo, gaganon muna ako. naku Merry Christmas. Oo. Father, Merry Christmas din. kasama ko yung anak mo, mumamas ko kami. Merry Christmas po sa Eh inyo, di mga dapat ang kabarbo. inakanta niya, hindi pastol-pastol, ninong-ninong gumising. Hindi, favorite mo kasi yung pastol kaya... At syempre, Father, yan din yung pag-uusapan natin ngayong araw na to dito sa Verbum, yung pastol. At kagabi, na-LSS lang ako doon sa hanggang sa hanggang sa kanina nung nagpapatugtog ako, nagda-drive papunta dito sa iyo. Yung pa rin Pasko pa rin naman Oo. Paglinyahang Pasko, laging may pastol. Okay lang yan, no? Yung sabi mo, Pasko pa nga, no? Mahirap lang yung halina Jesus halina nung bago magpasko. Ngayon halina Jesus halina pa rin. Ay hindi, kasama na natin ngayon Kaya Okay. wala nang pagtawag ng halina. Kaya pastol gumising naman. Ayan. At yan mga ka-verbum ang pag-uusapan natin today, ngayong araw ng Huwebes. At kahapon, nagsimba tayo lahat, di ba? Dahil Pasko. Pero hindi mawawala ang verbum. Hindi po kami maglilib ni Pat. Wala po kami Christmas break. Kaya pagkukwentuhan naman natin, syempre, yung pastol na ipinanganak kahapon, yung dumating sa ating buhay kahapon. Kaya, handa na po tayo, kunin natin ng Biblia at magbabalik po muna kami, magbibigay daan lang sa ilang paalala. At upang simulan ng ating Christmas special, so natin Christmas special, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong makapangyarihan, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo dahil muli mo na namang ipinaranas sa amin ang panahong ito kung saan aming tinatanggap muli ang Panginoon sa aming buhay. At sana po, Panginoon, sa pagninilay namin ngayong araw na ito at sa mga darating na araw sa aming buhay, ay siya lamang po ang aming sundan, siya lamang po ang aming madinig, at nang kami po ay bilang mga tupa niya ay sumunod sa mabuting pastol. Walang iba kundi ang ating Panginoong si Jesus. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan niya, sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At dahil pastol, alam kong favorite mo, mga Siyempre. tupa. Diba? Siyempre, kaya ngayon maganda pamasko sa akin eh. Yes. Bigyan niyo raw po si Father ng live sheep. Bilang bumasko. Kaso mamamatay dito, walang damo. Wala lang damo dito. Anyway, Father, tupa, ay pastol, hindi pala tupa, pastol, yung nag-aalaga sa tupa. Saan natin ngayon ito sisimulan? Doon natin tingnan sino ba kaya kauna-unahang pastol Ay, sa syempre, Biblia, walang iba no? kundi yung anak ni Adan, si Abel. Di ba? Si Abel, no? Makikita po natin yan sa ika-4 na kabanata ng aklat ng Genesis, no? At binabanggit po sa atin doon sa unang 5 talata kung ano ang siyang kinahinatnan nitong dalawang anak ni Adan. Yan. So babasahin ko sa atin ni Brother Mike. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at nagdalang tao siya. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh, kaya Cain ang ipapangalan niya rito." Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang pinangalan dito. Naging pastol ito at naging magsasaka naman si Cain. Dumating ang panahon na naghandog si Cain kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Nasiyahan si Yahweh kay Abel at sa kanyang handog.
Ngunit hindi niya kinulugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ng mukha ni Cain sa tindi ng kanyang galit. Yan. Di ba? No? Dito, pareho namang nasa bukid yun, kung tutuusin. Yes. Di ba? Isa sa halaman, no? Yung isa ay sa hayop. Di ba? Kaya nga lang, no, nung nag-alay sila, hindi na may ibig sabihin nun, hindi vegetarian si Lord. Ayaw niya ng mga inialay ni Cain. No? Kasi mas pinili niya daw yung mas kinalugdan. Hindi naman Oo. hindi pinili, kundi mas Oo, kinalugdan. mas nasuwa siya, no? Siguro isa kinain din niya, no? Kung pagkain 'yon ay inihahain, ano? Kinain din niya, pero yung isa nung kainin niya, aba, nakita mo nandilat ang nanliwanag ang kanyang mukha, no? So parang ganun ibig sabihin, o tsaka naubos niya kunyari, no? Correct. Parang kung ganun lang po sasalarawan natin sa tao, no? Pero hindi po 'yon ang siyang ibig ipakahulugan, kasi ang gusto sabihin sa atin dito ay kinalugdan yon ng Panginoon dahil itong si Abel, nung mag-alay siya, ang inialay niya pinaka maganda doon sa kaniyang mga alaga. No? Father, di ba meron pang isang sikat na pastol bukod kay Abel? Oo naman, no? At yan walang iba kundi si Jacob. Ito, Yan. hindi natin ganong kilala na siya ay pastol, no? Kasi mas nakilala po natin yung ibang mga tauhan, pero binabanggit sa atin dito, doon sa ika-30 kabanata ng aklat ng Genesis, no? Na itong si Jacob pala ay pastol din, at magaling na pastol, ha? Magaling na pastol. Ika-20, babasahin po sa atin ngayon, ika-25 hanggang ika-33 talata. Yan. Sister Dave. Babasahin po yung Sister James. Nang maipanganak si Jose, sinabi ni Jacob kay Laban, "Pahintulutan na po ninyo akong makauwi. Isasama ko na po ang aking mga asawa at mga anak. Siguro naman sapat na ang aking paglilingkod sa inyo para sa kanila." Sinabi ni Laban, "Kung mamarapatin mo, may sasabihin ako sa iyo. Natuklasan ko sa pamamagitan ng panghuhula na pinagpala akong tunay ni Yahweh dahil sa iyo. Sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo at babayaran kita." Sumagot si Jacob, "Alam naman ninyo kung paano ako naglingkod sa inyo at kung paano dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa. Maunlad na ngayon ang kaunti ninyong kabuhayan bago ako dumating, sapagkat pinagpala kayo ni Yahweh dahil sa akin. Kaya dapat namang iukol ko na ngayon ang aking panahon sa aking sambayanan. Ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo?" Tanong ni Laban. Sumagot si Jacob, "Hindi na po ninyo ako kailangang bayaran. Patuloy kong aalagaan ang inyong kawan kung sasang-ayon kayo sa aking kondisyon. Pupunta ako sa inyong kawan ngayon din at ibubukod ko ang mga tupang itim at may batik. Gayon din ang mga kambing na may batik. Iyon na po ang para sa akin. Sa darating na panahon, madali ninyong malalaman kung tapat ako sa inyo o hindi. Tuwing titingnan ninyo ang mga hayop na naging kabayaran ninyo sa akin, at mayroon kayong makitang hindi itim na tupa, o kaya'y kambing na may batik, masasabi ninyong ninakaw ko iyon sa inyo." Yun, Father. So, nag-alaga ng tupa at kambing. Sabi ko sa inyo, at magaling na pastol. Bakit? Ang sabi sa atin dito sa ika-27 talata, "Kung mamarapatin mo'y ito ang sasabihin ko. Batay sa karanasan ko sa panghula, tunay na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. Sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo. Babayaran kita, huwag ka lang umalis." Correct. Diba? Hinahabol talaga. Nahabol siya ni Laban. No? Oo. At Huwag lang silang maglaban. akala ko naman sasabihin mo kung ba't magaling. Ang sabi niya, huwag niyo na akong bayaran. Yung
kalahati na lang nun. Halos kalahati yung father kasi hahatiin niya yung may batik tsaka yung walang batik na tupa at kambing. Maraming sigurado yung mapupunta sa kanya. Alam mo, father, napaisip tuloy ako eh. Siguro yan yung ginawa na practice ng Diyos na sa lahi ni Abraham, ni Jacob, maging pastol. Kahit si Moises na hindi pastol, ang pinastol naman niya mga tao. No, pero pastol si Moises. Bago siya maging pastol, hindi siya pastol, father. Oo, kaya lang kasi pinalaki siya doon sa Ehipto na Yun nga. hindi naman niya magulang talaga, Yeah. di ba? Kaya Pero- nga una niyang pinastol ang tao, tsaka pa lang siya nagpastol ng mga tupa. Sige, kita Babasahin nga natin yan, no? Ikatlong kabanata po ng aklat ng Exodo. Ikalawa hanggang ikatlo, no? Kasi Sige. dulong ikalawang kabanata hanggang sa simula na ikatlong kabanata po yung atin pong babasahin sa may gawing kalabing-anim na talata po ng ikalawang kabanata tayo magsisimula. Babasahin po ni Brother Mike. Dumating naman ang 7 anak na babae ng pari roon upang sumalok ng tubig at painumin ang kawan ng kanilang ama. Ngunit may dumating na mga pastol at itinaboy sila. Nakita ni Moises ang pangyayari, kaya sinaklolohan niya ang mga babae at tinulungang magpainom sa kawan. Maagang nakauwi ang mga babae, kaya tinanong sila ng kanilang amang si Reuel, "Bakit maaga kayo ngayon?" "Mangyari po'y ipinagtanggol kami ng isang Ehipsyo laban sa mga pastol. Isinalok niya kami ng tubig at pagkatapos pinainom pa niya ang kawan." Sagot nila, "Nasaan siya? Bakit din ninyo isinama rito at nang makasalo natin sa pagkain?" Tanong ng ama. At ipinatawag nga si Moises. Mula noon, doon na nanirahan si Moises at ipinakasal sa kanya si Jethro, ang anak nitong si Sipora. Dumating ang araw na nanganak si Sipora ng isang lalaki. Sabi ni Moises, "Dayuhan ako sa lupang ito, kaya tatawagin kong Hersom ang batang ito." Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang paraon, ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelita sa patuloy na pag-alipin sa kanila ng mga Ehipsyo. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa nitong kasunduan nila ni Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at nahabag siya sa kanila. Samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Nakakapagtaka naman ito. Titingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi ito natutupok gayong nagliliyab." Yun. Ayan, di ba? Wandering talaga. Nagplakbay si Moises. Ayan, sabi ko. Kaya nga, dito makita rin natin na, di ba, kung titingnan natin, nung simula, hindi lang pala lalaki pastol, pati babae, no? Kasi yung nakilala niya yung mga asawa niya. anak, no, yung asawa niya, no, yung anak ni Jethro. Sabi sa atin ano yun, tawag dito? Pastol sila, no? Dala-dala nila yung mga tupa, papainumin, di sila makaano kasi ano yung tawag doon, pinakaya. Binubuli sila ng ibang pastol no, oo. Kaya ang ginawa tinulungan, pinagtanggol ni Moises, tapos nakarating siya sa bahay, doon, ayun, nagkaroon na siya ng asawa doon. Tapos, ang sabi sa atin dito, simula na ikatlong kabanata, nag-aalaga raw siya ng kawan ng biyanan niyang si Jethro. Yan. Diba? Kaya siya rin ay naging pastol. No, naging pastol. Kasi nga, Father, nung ipinagtanggol niya yung kanyang napangasawa na si Zipporah,
na-acquire na niya yung ginagawa nila. Sila ay mga pastol. Yun yung kinabubuhay. Dapat matutunan din niya yun, no? Yes. Para makatulong sa kanyang biyanan. Ganon kaimportante yung trabaho ginawa ni Moises, no? At doon din nagsimula yung pagiging pastol niya dahil nakapangasawa siya ng babaeng pastol, siya naging pastol na din. O, di ba? Mamaya, mga ka-verbum, pagbalik namin ni Father, isa pang sikat na pastol ang ating pag-uusapan. Kaya, magbigay daan po muna tayo sa ilang paalala. Magbabalik po ang verbum, ang salita sa buhay ko. At nagbabalik po kami dito sa verbum, ang salita sa buhay ko. So, sabi ko kanina, Father, balik natin, pag-usapan natin yung isa pang sikat na kilalang pastol dito sa kasaysayan ng ating pananampalataya. Ako ang mabuting pastol, iniyalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungan. Sa kulungang ito, kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Diba? May liwaliwanag na pagkakasabi dyan. Sabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol. Talagang sinabi na niya, ako yun ang mabuting pastol. Father, bakit nga hindi magiging mabuting pastol? Alam ng pastol kung kumpleto ang bilang ng kanyang kawan sa kulungan. Yun din ang sinabi niya. At dahil kulang pa, sabi niya, hanapin nyo. Hahanapin yung nawawala. Diba? Tapos binabanggit din sa atin dyan, nakikilala nila isa't isa. Yes. Nakikilala siya ng mga tupa, nakikilala rin sila. At Father, ako nung minsan tayo ay bumibiyahe sa doon ko nalaman, nung papunta tayo sa Bicol, tayong dalawa. Wala tayong mapagkwento dahil ang haba ng biyahe. Nagulat ako mga ka-verbum, no? Doon ko nalaman kay Father na ganun pala, ang mga pastol, ang mga tupa, kilala nila yung kanilang pastol. Halimbawa, kami dalawa ni Father, may tupa dyan. Tupa ni Father. Kahit anong tawag ko dun sa tupa ni Father, hindi susunod sa akin. Kasi narinig nila at kilala nila yung tinig ng kanilang pastol. Yun. Kaya napakaganda nung representation, yung sa larawan nung tupa at nung pastol, di ba? Kasi hindi susunod yung ibang mga tupa maliban sa doon lang sa pastol na nag-aalaga sa kanya. Tsaka yung malasakit, isipin mo nga, itong pinakamatindi ron iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yes. Minsan nga, yung isang tao, hindi makapag-alay ng buhay sa kapwa-tao ito hayop sa tupa, di ba? Sa At tupa. nabanggit dyan, Father, kung merong asong gubat na iaharang niya yung sarili niya. Oo, syempre. Kaya handa siyang ialay talaga yung buhay niya para lang sa mga tupa niya. Yan si Jesus, ang mabuting pastol. Kaya lang, baby pa siya kapapanganak lang sa hapon. Di ba? Pero dinalaw siya ng mga pastol, di ba? Yes. So, at yan ay isa sa mga katangi-tangi rin doon sa ating mga pinag-uusapan, no? Kasi kahapon po, no, kapag atin pong binalikan yung mga misa na Pampasko, yung unang misa po, tawag natin Pastorela. Yun lang naman yung may pangalan no? Sabihin, misa ng mga pastol. Bakit?
Kasi sila po yung kauna-unahang dumating Bumisita. doon sa araw ng Pasko. Yes. Dahil ginising ng mga anghel, sabi puntahan ninyo. Yun nga yung nabanggit, pastol, Oo, gumising. di ba? So yan, kaya po nabuo yung kanta na yon. Yes. Di ba? So, pero meron pa pong isa, no? Kung atin pong pinag-uusapan na itong si Jesus ay mabuting pastol, pero hindi po natin iniaalis na meron pa pong iba sa ating kapanahunan, no? Siyempre, una, kahit sa panahon ng mga apostol, no, panahon ng unang simbahan, nung bata pa yung simbahan, may binabanggit po sa ating mga pastol, mga naging pastol din, naging pinuno sa simbahan. At siyempre doon, makita po natin na mayroon ng ibang tawag kay Jesus. Yes. No? Yan. At yan ay binabanggit sa atin ni San Pedro sa kanyang unang sulat. Yan. No? Mababasa po sa 5 kabanata, 4 na talata. Babasahin ni Brother Mike. At pagparito ng pinunong pastol, ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. Ayan, di ba? Ano ang sabi sa atin? Pangulong pastol. Pinunong yun. pastol, di ba? Si Jesus yun. Ang Pangulong Pastol. Dahil leader siya ng mga pastol. So, kaya talagang ganun ang tawag sa kanya, di ba? Pangulong. Sa wikang English yan Chief Shepherd. Yun. Chief Diba? Shepherd. So, kaya po, ganun din, no? Parang siya hindi lamang, ang pagkatinawag nating pinuno, siya yung hindi lamang na namumuno, na susunod, kundi siya rin yung humuhubog sa kanila at siya rin yung tinutularan nila. Yung model shepherd. Oo, model. Yan. At syempre, mamaya po, no, pagbalik namin mula sa break, makikita natin yung isa sa pinakamagandang katangian ng ginagawa ni Jesus bilang pastol. Kaya, magbigay daan lang po muna tayo sa ilang paalala. At nagbabalik po kami ni Father Roselin kasama ang aming mga housemates sa araw na ito dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. Kanina, before the break, sabi ko, Father, ito yung pinakagusto ko na pagsasalarawan ng mabuting pastol, no? So, tingnan natin, Father, yung karakteristik na ito ng Sige nga. pastol. Basahin natin yan sa 15 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Yan. At ito po ay babanggitin natin yung mula po 4 hanggang 7 talata. Basahin sa atin, Sister James. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba tiiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala." Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan, kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Yan. Yan yung pinakagusto ko, Father, na katangian ng tupa. Ay, ng pastol. No? Ako rin gusto ko to Iiwan yung marami para sa isa. Kanina nabanggit natin, kung dito may tupa sa harapan natin, tupa mo. Tatawagin ko, hindi lalapit sa akin. Ibig sabihin, hinahayaan ng pastol na maglakad yung tupa. Di ba? Kasama nung herd. Pero, Father, yung nawawala, hindi niya pinaglakad. Inakay niya, binuhat niya. Ayun, sabi sa atin dito, ito ay katangi-tangi po kay San Lucas kasi meron pa pong isang ganito ring paglalahad ng talinghaga kay San Mateo. Pero dito, sabi sa atin, nung matagpuan daw yung tupa, ito raw ay kanyang pinasan. Yes. No? At alam niyo po ba no, na meron din, ayon din sa mga pag-aaral, no, bakit ginawa yun? Hindi naman dahil para makatiyak siya, hindi natatakbo. Yes. No? Kundi dahil yung tupa raw, pagka naramdaman niya, kasi
Yung tupa pa, syempre, hindi ba nag-iisip na, sabi yun, nalayo siya. Pag napagtanto niya na siya pala'y nawawala, manghihina, para sa atin, nanginginig yung tuhod. Oo. No? Sa takot. Kasi Yes. alam niya kung ano yung mga pwedeng mangyari. Mamamatay siya sa gutom, pwedeng may makasila sa kanyang mabangis na hayop. No? Oo. Kaya siya parang nakagano na lang, naninigas na lang sa isang Yes. gilid. No? Father, kung titingnan natin na ganun ka mapagmahal ang pastol sa atin bilang mga tao, no? Mm-mm. Na ang sabi dito sa bandang huli na binasa ni Sister Dame, sabi niya, kung mas magse-celebrate ang langit sa nag-iisang makasalanan na nagbalik loob. Dahil sa pagmamahal ng pastol sa tupa, hinanap niya tayo mga makasalanan, tapos siya yung bumaba dito sa atin. Yun nga yung, sabi natin, ipinanganak kahapon, ha? Ibumaba sa atin dito, nagkatawang tao ang mabuting pastol, at pilit niya tayong binabalik. Tsaka yung, susundan ko lang yung sinabi mo kanina na hinahanap tayo. Yes. Na kung tutuusin yun din yung diwa ng Pasko, isipin natin, ang Diyos na sa langit, Yes. ba't nakarating sa lupa? Yun Nahanap, syempre kung saan ka pupunta Okay pagka na. ikaw, di ba? Hinahanap na tayo. O, nakarating siya sa atin nasa, ngayon. nasa atin na lang kung magpapahanap tayo. Baka naman nagtatago ka pa. Lord, nandito ako. Look for me. Diba? Parang ganun. Kaya maganda na tayo na mismo yung tumawag sa Kanya para marinig ng Diyos ang nasa ng nawawalang tupa para iakyat niya tayo at kunin ulit at nang makasama natin ng mabuting pastol. Tama. Yan, Father, ang invitation yan nga, nasabi mo, yan ang mensahe ng Kapaskuhan sa atin. Na tayo, na sinama na o kinuha ng mabuting pastol, kapiling na natin, dapat hindi na tayo magpumiglas na umalis sa Kanya. Tama. Diba? No? So, kaya sulitin natin yung paghanap ng Diyos at pagkatagpo ng Diyos sa atin. Amen. Naku, Father, napakainit ng ating kwentuhan, kaya lang, bitin Kala ko malamig ngayon kasi Malamig. Pasko. Kaso, maganda yung ating kwentuhan. Pero, hindi naman po ito yung huli, no? Meron pa tayo, magkikita-kita pa tayo sa New Year. Oo, huli to para sa taon na ito. Sa taon na to, huli to, pero next year, magkikita po tayo muli sa susunod na Huwebes. Father, sa ngayon, baka naman pwedeng ipag-pray mo naman ng ating kaming mga tupa na sumusunod sa Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming pagmahal, nagpapasalamat kami sa iyo dahil ikaw ay naging pastol namin. Pastol na nagpapakain, pastol na gumagabay, pastol na sumusubaybay, pastol na nag-iingat sa amin upang kailanman di kami maligaw. At sa mga pagkakataon na kami man ay pilit na nagpapaligaw ng aming landas, kami ay patuloy mong hinahanap hanggang sa kami yung matagpuan at maibalik sa iyong piling. Nawa po, Panginoon, ang lahat ng mga karanasan namin sa taon na ito na aming halos ay winawakasan na, pinamamaalaman upang salubungin ang panibago. Kami ay higit na mapuno ng diwa ng pagpapasalamat sa lahat ng iyong paghahanap sa amin. Yamang ikaw ang aming pastol at Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng ating mapagmahal at putihing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Father, maraming salamat at Merry Christmas uli sa iyo. Happy New Year na rin. Happy New Year at sa aming po mga nakasama, Merry Christmas. At sa inyo din, mga ka-Verbum, sa kanilang tahanan na nakasama ngayong araw na ito, Merry Christmas mo mula sa Verbum at sa Batang Minor TV, kasama ang TV Maria. Makita-kita po tayo muli sa susunod na taon, ha? Dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko.